So this is the step on how to create a splash screen. So first up, you need to create a new project, an empty activity. Just configure it, depends on names. Just say Jervin. Then finish. So let's wait. Antayin lang natin. Nag-load pa po siya. So nakita natin dito nagsisync in. So antayin lang natin. Nag-import ko po. Ayan, nag-i-import pa. So skip natin yung part na yan. So pagdating dito, once for example nakagawa ka na ng ng empty activity, then may makikita kang ganito. For example yan, may makikita ka dito. Pag din drop down mo yan, may makikita kang Kotlin Java. So pagdating dyan, punta ka sa example, then right click, then new, then activity, then empty activity. Yan. So configure mo lang yan hanggang sa tapos na pangalan. Just palitan mo na yung pangalan, splash screen or splash screen, that's finish. So let's assume na meron na. So click natin dito. So may makikita dito splash layout. So pag pinindot natin yung splash layout, ito po yun siya. Ayan. Pero this set aside muna natin. Then dito tayo mag-focus sa activities splash layout. So makikita natin yan dito sa resources layout. Yan. So as you can see, empty siya nung una. So yan. So dito na tayo sa Jervin task. So punta na tayo dito. So sa app, sa Kotlin Java, dito maglagay ka dito ng sinabi ko. Then pagdating dito, yung makikita mo dyan is ganito lang. Hindi siya noong una, wala siyang ganyan kasi di ka pa naglalagay. Pero bago mo yun makakuha, punta ka muna dito sa splash. So close mo lang yung design mode. Yan, punta ka sa code mode. Then makikita mo dyan, palitan mo lang to. Pero ito na palitan na siya. Dati constraint layout yan, pero ngayon pinalitan natin ng relative. So ayan na siya, edited na yan. Then punta tayo dito sa drawable. Then mag-i-add natin yung picture na i-attach natin. So for example yan, nilagay ko creation. Yan. So yan yung nilagay kong logo or picture para maging relative sa project natin. Then after mong ma-paste yan, so balik tayo doon sa activity splash layout. Then punta tayo sa design mode. So in-add lang natin pag ganun yan, pag ganun. Pero let's assume na meron na, kasi meron na eh. Yan, nandun yung pinaste mong logo. Pero let's cancel it kasi may nalagay na tayo. Then ayan na yan, ayan, pero hindi pa yan siya. Yung position ng logo ay pag ganun, na malaki siya, hindi siya naka-relative. So hindi siya nakaganyan. So in order to achieve this kind of position or this kind of relative position, ito tayo, balik tayo sa code mode, which is dito, pindutin mo lang. Then baguhin mo yung Android layout width and Android layout weight, yung highlighted ko sa line 12 and line 13. So
Dati nakalagay dyan wrap text, pero pinalitan natin ng 150 dp. At ganun din sa height. Then nag-add tayo ng another line of code na Android layout and underscore center in parent. Tapos nilagay natin true yung value niya. So once na na-achieve mo na yung gantong code dito, na this line of code, pagbalik mo din sa design mode, makikita mo na ganyan na siya. So ayan po yung itsura niya once na-achieve mo na yung ganong line of code. So after that, balik tayo sa code. Then after that, punta tayo sa splash layout. So saan natin makikita? Dito sa manifest. Then yan, pindutin natin to. Ay no, splash layout pala, which is yung splash layout na nakikita natin sa Kotlin Java. Sa nilagyan natin, yan. Tapos dyan, maglalagay lang tayo ng code. Dati nakaganyan lang yan siya. Yan, wala yung ganyan. So try nating walain. Yan, ganyan yun siya dati. Tapos nung to achieve yung activity, nilagyan natin ng ganyang specific code, which is android.os.handler looper.get main looper that post delay, then val intent is equal to intent, tapos this, yung this representing yan class itself, then yung class Java, which is yung main activity na injected yung class Java, then start activity to start, and may argument siya na intent para yung i-start ng activity is yung intent, then finish para to execute or to stop the program. Then yung delay niya, kasi naglagay tayo dito ng post delay, which is 4,000 or 4 seconds delay, milliseconds. So 4,000 yan. Then after achieving this line of code, then punta tayo sa Android manifest. So in Android manifest, nagdagdag lang tayo ng code yan. So dati ganito lang yan siya. Yan, wala yung code na yan, at to naka backslash and greater than, nakaganyan siya. So dito dinagdag lang natin yung code na to, and ginawa, dati false to, so ginawa nating true yan, and dinagdagan natin ng code para ma-execute yung desired outcome natin sa program natin. So Android name, plus Android.intent.action main, then category Android.intent category.launcher. So lagyan natin intent filter, then closing tag nya ng intent filter. So yun po yung ginawa nating code para to achieve this kind of activity. So let's try to run this using our emulator. Yan. So antayin lang natin. Let's wait to start the emulator. So makita natin naglo-load siya. So disregard na natin yung Jerry na ginawa natin. So pares lang ng ano yan, ng steps. So ginawa ko na lang reference yung mismong previous work o nagawa ko una. So ayan, mas makikita natin. So let's wait. So on natin yung program, start natin yung program. Ayan. So antayin lang natin. So medyo may katagalan. So try natin mag-antay.
So upon waiting, so ayan na. So dito naman natin makikita yung app natin mismo. So click natin kung nagra-run ba. So wait lang. Ayan. So try natin i-run. Yan. So antayin natin. So yun, nag-hello world siya. And kung mapapansin natin yung icon kanina na lumabas, yun yung na-touch natin, o yun yung pinaste natin sa drawable na inad natin sa image na ginawa nating relative. So maraming salamat po.